walang ikaw nga masamang tinapay, no? Naintindihan ka namin. At iginagalang namin yung pasya. Ngayon ganito, dahil nga sa mga ganyang pangyayari, ganun din si Cyclope, si Tangkad, may kanya-kanya rin silang gusto. Ngayon naman ito si Dudong, ay nakapagpasya ang ating Papa Dins na tanggalin na lahat ang junior kagwang. Ah? Saan kayo punta? Meron kaming ano pa? Meeting. Mga papi, Meeting? meron kaming meeting. Surprise! Surprise! Tatlo yun sila eh. Tatlo. Oh? Dalawang babae, isang lalaki. Oh, dalawa pa siya. Meeting nyo? Opo. Ba, matindi Ito, ah. Kasi- ang ganda ng damit nito, hindi ito masasagasaan. Ako kasi makikang. Parang ikaw yung ano tawag dito yung mga kinatatakutan ng mga UB. Oo. Ang tawag Isang doon? tingin pa lang yung mga... Ay, yung mga kalamansi! Mga kalamansi. Mga kalamansi. Andyan na yung mga kalamansi. Tago! Galing to kasi sa unboxing dati. Dati. Hindi ah. Eh, tamang-tama, malaki ko. Ayan, si makikang. Ayan, malaki ko. Alalalalalala. Pinanindigan Tama yun ako doon. Pinanindigan na talaga niya yung kanyang ano eh. Galing California. California. Ay! Shout out po sa ma'am. Talagang suot na namin ma'am. Talagang Kay Ma'am Sophie. Ma'am Jet. Ma'am Jet. Kay Sir JB. Sir JB, thank you po At sir. saka Mama Tet. Napakaganda. Alright. Yes. Right? Saan kayo galing? Anong ginawa niyo dyan? Kumain po. Kumain po kami galing. Ayun oh, hindi oh. Huli! Kakasend mo lang. No rice. No rice ka pa. Cheat day ngayon, cheat day. Diba mga business? Huli-huli. Kasi galing ako sa trangkaso, kailangan magbabawi. Pero, di ba, nakita mo na sa post ko, latest yun ha. Pero ang sabi mo, 2 months walang rice. 2 months walang rice. Dale. Kasi masarap yung nilo. Kala mo huli ka ngayon, bossing. Nagsinti sa DC, At no least, rice. half ano lang. Bossing. Cheat day ngayon, cheat day. Parang ano to, 1,000 calories. Hindi, ano lang yan. 11 media. Onte media. Bossy. Bira. Tindi ah. Lupit mo, bossing. No rice ka pala. Nahuli ako. In 2 months. 2 months ago. Yari ka sa vlog mo. Magre-recover tayo. Oh. Hindi, maintindihan nila yun. Maintindihan nila. Recover tayo from the... Magpaliwanag ka sa barangay. Nag-cheat siya ngayon, parang nag-cheat din siya kanina. Kanina rin pala. Nakaka-1 kilo ka ng kanin. Hindi, pare-parehas na yung takal pops. Ano pa rin sa takal? Parang ano lang to, pitik-pitik. Pitik-pitik. Ayun na mga kababi, mga kabisnes, kamusta po kayong lahat? Ayun na, ayun si mama oh. Ayun na, afternoon po, ang oras ngayon ay alas 3 na po ng hapon at ngayon lang tayo nakabangon kasi nga tayo ay parang may sipon na naman, may papanti. Oh! Lamig ah! Ha? Malamig daw sa room? Kapit na. Kapit na. Ito yung pandila po oh. Galing kay Ma'am Sophie. Pabango ba? Yes, super. Naamoy nyo? Hindi ko Kanina, naamoy. Pops. Kanina pa namin naamoy yung bango, Pops. Meron din si Ma'am Elika na. Oo nga po, wala akong maamoy. Walang mamoy pa. Wala akong maamoy. Ito yung kay Elika. Kay Elika. Ayan, may pangalan niya na. Yun, may pangalan. Nakabukod na din yung kanyang ano doon, yung lipstick. May basta mayroon pa doon. Opo, siguro ibigay ko po yan na... Next week. Next week siguro, kaya bahala na. Basta next Meron week, kami- Elika, nasa iyo na to na. Ha? Or baka mali mo, mapunta ako ng Bandara. Oh. Uy! Alright. Ayun na, Timengay kay Buknoy. Sakto pa lang dito kayo. Kasi may tatanong lang po ako. Ay, ano po yan, Paps? Dahil, Huwag lang sa mat kasi hindi ako matanong sa mat. Ha? Huwag lang daw sa mat. Ay, naku. Ayun nga. Ate, Pwede siguro pabukas ako ng ilaw. Ilaw. you came the baby and you, Ayan. because, Mengay, yes po, asan si Dudong? si Dudong is in the house. Asan? Andiyan na ba? Andiyan ba? Asan kayo, Noy? Andiyan sa labas. Sa labas? Oh, nasa labas pa. Kanina kasi, Paps, pag alis namin,
Oo, nakahiga. Kaiga. Anong ginagawa? Nagano po, nag-cellphone. Nag-cellphone. Ganoy! Asan si Dudong? Nasa labas, Pops. Sa labas ba? Nasa nakita Hindi kasi, ano ba? Eh, ang dami rin nagtatanong ng mga viewer. Bakit daw po si Dudong ay hindi na nakakasama sa misyon? Ano po bang balita dun sa iyong pangalawang anak? Binanggit ko sa kanya nga yan, sabi ko, ano bang status? Kasi parang hindi ka naman ang sumasama sa vlog ni Papa Dins. Minsan may pag nagbabike lang yata kayo, may isang busy lang ata yun, nangyari. Opo, isang beses. Nung naghanap kami ni kay Kuya Bong. Oo. Sabi ko sa At kanya, nagulat ako bigla siyang sumulpot doon eh. sabi ko, ano bang maging decision mo? Papasok ka pa ba? O sasama ka pa ba? Opo. Eh, sabi niya, di ba nag-ano nga siya ng tag nito, yung online selling, yung mga parang nainganyo siya doon sa ganung negosyo, muting negosyo lang. Opo. Sa bang sideline lang din naman yun, hindi naman yung talaga nakapokus. At mayroon lang umorder at saka siya kumukuha din ng items. Opo. Di, sabi ko, kung wala ka ng plano na sasama kay Papa Dins, magbanggit ka sa kanya para maging malinaw ba? Kasi may mga nagtatanong sa mga comment, maging doon sa comment section ko. May nagtatanong na, binanggit ko sa kanya yan. Opo. Kailangan, kung hindi ka na papasok o ano man, kasi nung mga nakaraan yan, ay yun nga, yung kanyang dating naramdaman ay napakiwarin parang bumalik. Bumalik ba? Oo. Di sabi ko sa kanya, kailangan mo ng ano niyan, pa-check up, gano'n. Tapos may gamot siyang iniinom, pero patapos na. Opo. Patapos na yun eh, yung gamot niya sa pneumonia, yung gamot niya sa pneumonia. Kasi napapansin ko sa katawan niya, parang bumabagsak na naman. Eh sabi ko, kung ayaw mo nang pumasok o mag-abiso kay Papa Dins. Opo. Para alam din, para alam ng mga viewer din kasi hinahanap ka eh. Opo. Sa kanya. Eh kanya nga lang kasi, wala man, di man nagsabi sa akin. Hindi ko nga rin alam eh. Alam ko, Pops, may sasabihin siya sa'yo eh. Kasi May sasabihin siya sa akin. may ginagawa siya ngayon para sa sarili niya. Ano naman yan sinasabi niya sa sarili na naman niya? Kinakausap niya yung sarili niya at meron siyang sinasabi sa sarili niya at sasabihin niya daw sa'yo pag nakita kayo ulit. Ganon? Ang tagal namin nagkikita, wala Wala daw man siyang- sinasabi sa akin. Wala daw siyang lakas na loob sabihin, Pops, kaya Ano ba yan, para bang mag-girlfriend kami? Wala Hindi, bang, walang lakas ng loob? mag-best friend daw kayo dalawa. Ganon? Nakikita kasi kami sa church. Opo. Wala naman siya nababanggit sa akin. Sabi ko, sa akin naman, ako, inaantay ko siya. Hindi ko naman po pwede na, Dong, pasok ka na. Kamusta ka na? Ginaganon ko naman, kamusta ka na? Pero yung bang sabihin kong, pasok ka na, ayoko kasi nung ano ba? Opo, yung kayo ang dapat Parang sasabi. yung willing ba? Yung willingness. Siyempre, matagal na rin. Simula nung siya ay sumahod. Kinabukasan, di na siya nagpakita. Kaya nga po eh. Teka, check natin mga kapapi kung kailan ba yung sahod ni Dudong. Alam ko, 15 pa. 15 pa yun eh. Ang tagal na nga si eh. Dodong Pops. Ay, hindi na. Dong, kamusta ka na? Oh. Long time na ulo ka. Gwapo ah. Dito pa. Dito si Papa oh. Si Mama, dito rin. Kamusta? Sino to na? Sino? Hindi ko alam. Ay, pakiano yung bigyan ng camera si Boss Steve, magpa-vlog yan. Oo. Hindi lang na kay Pop. Kaya isa. Yan yung siya ng camera. Give muna to kay Papa Yan. niya, Pops ha. Kasi Sige. makulitin. Si Kuya Buknoy, maganda nandito si Kailangan dito si Kuya Buknoy. Kuya Buknoy. Alright. Tayin siguro natin electric fan. Pawis ka boss eh. Gano'n? Sige. Suka dong. Pangunas. Tempo muna sa puno. Tissue. Pinagpapawisan po ako kasi ito, naka-long sleeve ako eh. Dahil baka mamaya, mag-bike ako tapos mag-mission. Ba? Ayun ko pinagpapulisan ang aking panganay. Ay, parang sarap niyan pagka yung girlfriend mo yung nagpupunan. Bakit girlfriend mo naman ako Ikaw ang pinaka-girlfriend namin. Yes. Isipon mo anak ka. Ayan, ano na?
Boss, pasensya na po. Ang birang buhay ito. Di ganito, boss. Ayun na mga kapapi. Pasensya na kayo sa suot ko. Sa Kita ayos yung, ko. ano mo, hindi ka nakabra. Pasensya na po. At yun nga, bigla ang vlog naman ito. Tawag yung room ko. Anyway, nabanggit sa akin ni Papa Dins kanina nga, no, about sa mga junior kagwang at alisin niya lahat. No? Ngayon, sa akin, naisip ko lang, sa akin naman, naiintindihan ko siya kasi hindi rin naman talaga biro kasi mag-handle. Talagang napakahirap niyan mga kabisnes. Ako, kaya po ito nasasabi kasi batay sa aking karanasan sa kagwang. No? At talagang mahirap. Kanya lang kasi ganito, Papa Dins. Bye, pa-camera nga kami. Bye. Dali lang po, para maayos yung shot natin, para kuha rin yung reaction ni Dudong at ng Papa Dins. Oo. Ate John, ano yung nalalagay mo? Ay, sunblock ko. Sunblock. Akala ko ba hindi ka nag-make up? Hindi man tumik akong sunblock yan. Pang protection lang po siya sa sun. Oh, wala nang paliwanagan. Dito pala si Bay. Bay, halika rito, Bay. Bayal ka ba pa? Paliwanag sa barangay. Dito ka ba yun? Sunblock lang tayo. Ah. Yan. Kapisahan mo to. Mausog ka rito, ma'am. Alright po. Alright. Kaya na dito ka, kuya na. Napatingin sa pag-drive ha, Dave. Boss Dave, may ano ka na, may camera ka na, may cam ka na. Kulang ba tayo ng cam? Sakto naman yan. Sakto lang. Hindi yung isa kasi sira na ba talaga yan, Boss Dave? Makalubat, boss. Okay. Anyway, kaya nga, mabalik tayo sa topic. Gumagana pa. Dadali mo lang yung ano na. Battery, may extra battery ka dapat. Dali mo na lang yung dapat yung talagang alam mong nagawa na mamaya makakaya. So, ito na. Ito pala si Boogie. Super natin pa ka din. Dito kay Lad. Sino ba yung nandun? Sino pa rin mami? Kasi ano, born up. Pasok ka doon, boss. On the way na daw, te. Si college. O sige, nari ka na dito. Ganito po kasi, si Medyo kasi ay nagpaalam na po. No? Nagpaalam na si Medyo na gusto niya mag-focus sa pamilya niya at naiintindihan ko naman dahil sa, sabi ko nga, dahil sa mga nakarang ko na normal naman. Timigay, tabi muna si Tinay, doon muna kayo sa sa kusina. Okay, Ate John muna. Kasi, si Ate John. Yung makeup ng makeup. Kasama ba yan? Opo. Pasensya na po, mga kapapi. Saglit lang po. Gusto ko lang maging maayos yung pag-uusap. Kasi mahalaga po Hindi ito. pa rin yan sisigaw. Labas mo muna, nak. Ako yung talaga ito, ang buwangan ko. Ay, ano ba magmamana yan sa Tinay, kundi sa iyo. Pero kubuntis mo si Tinay, di ba? Ganito po, si Medyo ay nagpaalam na na hindi na siya kabilang sa ka-business family member. Dahil nga po, si Medyo po kasi, yung pamilya niya na may kaya. Kung naalala niyo po, mayroong mga pagkakataon na yun nga, nagdala ng bato. No? May mga ganong hanap buhay po sila. May malaking lupa sila rito. Ilang hektarya yung nandyan. Sa loob mismo ng subdivision po Hindi ko lang check kung umabot ng hektarya, no? Pero malaki. Malaki talaga. Kasi kung naalala niyo yung shoot namin na 400 square meter. Ikaw magkaroon ka ng 400 square meter dito sa subdivision. Pasok sa Sierra Nova. Gano'ng kalaking halaga yan. Ibig sabihin ay hindi puro basta si Medyo, ang pamilya ni Medyo ay hindi katulad namin, no, na nung nagsisimula ay talagang karaming. Wala bang stand yan? Si Jaya. Naka-intensive. So, ibig ko sabihin ay Maano? si Medyo ay tinry niya lang din na makita yung mundo ng social media. No? At nung napagtanto niya na okay, ganun pala, ganyan pala yon, ay nakapag-desisyon siya na asikasuhin yung sarili niyang gusto sa buhay. Ano? At
Sa amin po, ipagpauna ko po sa inyo, mga kapapi, mga kabisnes, na kung sakalis na si Medyo ay gusto niya pasukin ang larangan ng pag-YouTube, pag-vlog, ay andito kami, nakahanda kami siya ay suportahan. No? Yes. Promote. No? Mga kabisnes. Magsabi ka lang na, magsabi ka lang sa amin. Hindi kami magdadalawang isip na ikaw ay tulungan, Yes. promote kung gusto mo, no? Ngayon, huwag kang mag-alala kasi ginagalang ka namin at naiintindihan ka namin na, walang... Mag-ingat Dave, ingat. Walang, ikaw nga, masamang tinapay, no? Naiintindihan ka namin. At iginagalang namin yung pasya. Ngayon ganito, dahil nga sa mga ganyang pangyayari, ganun din si Cyclope, Tangkad, may kanya-kanya rin silang gusto. Ngayon naman ito si Dudong, ay nakapagpasya ang ating Papa Dins na tanggalin na lahat ang Junior Kagwang. Kasi nga, nahihirapan siyang i-manage. Totoo yun, mahirap talaga yan. Mahirap talaga yan. At kagaya ng sa akin, sila naman ang nagdidesisyon. Kung gusto nila sa akin, di sa akin sila. Kung ayaw nila, meron silang gusto na iba, eh di doon sila. Di ba? Yun naman sa simula't-simula, ibabay. No? Yun naman ang ating setup dyan. As long as gusto nyo kami, Hindi ka bang budget? Kasi ka ng pangangin ng bulok. Wala na, upat na naman siya. Doon sa Hangin daw. Buong na ba yun? Ano? Yung Paboba. Pambay? hindi yung electric, yung Yung ano? Opo, nasa may sabi yata yun. Hindi, nandyan sa dilid yata, tingnan nyo sa... Okay mo naman ano. Gusto po mga kapatid. So yun mahirap talaga yan, mag-handle, mag-manage ka ng mga kasamahan. Kasi iba-iba ugali niyan, iba-iba rin ang pananaw sa buhay. No? So, naiintindihan ko si Papa Dins. Pero, Paps, ito ang sasabihin ko sa'yo. What if I'll challenge you? Kasi, sa darating na panahon, hindi tayo makakaiwas sa isang sitwasyon na talagang kailangan mong tumindig para sa ka-business family. Ang ibig ko sabihin ay sa ayon sa gusto natin, paghihiwalayin tayo. Di ba? Ito na naman tayo. Pero realidad naman ito eh. Paghihiwalayin tayo ng kamatayan. At para sa akin, ikaw na yun. Ang sa susunod na henerasyon. Bakit hindi ngayon ay sanayin mo ang sarili mo? Gaya ng ginawang pagtsatsaga ni Papa. Gaya ng naging pamamaraan o kaya ay mas mahigitan mo pa, meron kang may isip na mas magagandang mga ideya. What if simulan mo na ngayon? Ang point ko is gawin mo muna yung best mo. Yung hanggang saan ang limit mo. Kasi bahagi rin ito ng pagsasanay ko sa aking anak. Kung paano niya i-handle ang susunod na henerasyon. Naintindihan niyo? Kasi hindi po pwede na hindi niya maunawaan yung nauunawaan ko. Hindi niya mararamdaman yung nararamdaman ko. Hindi po pwede na hindi siya masaktan batay sa akin. Nasaktan din. Ika nga, sakripisyo. Ang totoong pagmamahal kasi, sakripisyo. Magsasakripisyo ka. Hindi talaga ako mamahalin ng mga kagwang kung hindi nila unang nakita sa akin yun. Hindi nila ako bibigyan ng halaga kung hindi nila unang nakita sa akin yun. Sino ako? Diba? Sino ka, Emerson Dino? Sino ka ka-business? In your face. Who you? Diba? Who you ako sa mga yan. Kaya lang yan sila ganyan sa akin kasi nakita kasi nila sa akin. Tama ba, Oro? Diba? Kaya ninyo ako minamahal ng ganyan kasi nakita nyo kasi sa akin. Kaya mangyari ang mangyari, ang naging resulta, mangyari, andyan sila sa akin. Ano man ang sitwasyon, di ba?
Ang ibig ko sabihin, dito sa ibabaw ng mundo, mga kapapi, mga kabisnes, tanggapin natin ang katotohanan. Realidad dito. Hindi ka mamahalin ng kapwa mo kung hindi ikaw unang magpapakita ng pagmamahal. Hindi ka totoong ipagmamalasakit kung hindi ikaw unang magpapakita ng pagmamalasakit. Kaya nga marami ang kanya-kanya. Kaya nga marami ang nagkakawatak-watak. Bakit? Kasi kanya-kanyang ere. Pansin yun? Yun ang inalis ko sa sarili ko. Ano yun? Natutunan ko unang-una magpakumbaba sa kanila. Magpakumbaba. Hindi naman kabawasan ng balahibo mo yun eh. Hindi naman kabawasan ng pagkalalaki yung pagkatao mo yun na magpakumbaba ako sa mga kagwang ko. Lalo na no, sa mga panahon puro sablay kayo. Di ba? Sablay ang inyong mga pananaw, sablay ang inyong mga opinion, sablay ang inyong mga panukala, sablay ang inyong mga pag-aakala, sablay ang inyong desisyon. Di ba? O, anong ginawa ni Kuya? Kausap, tiyaga, kausap, tiyaga, pagtuturo, turo. Di ba? Hanggang sa dumating sa punto na may tinatawag ng exercises tayong ginagawa na self-development enhancement program, no? Di ba? Tanong, sino napabuti? Sino ika nga ay panalo? Di ba pare-parehas kami? Pero ano doon pa? Ang tanong ko, ano yung magiging ano natin dito ngayon? Ang sa akin, gusto ko Para, kumbaga, tumbok na natin kasi masyadong mahaba. Itumbok na, ano yung dapat gawin? Ito ang akin. Ang gusto ko si Papa Diz ay sanayin na. Sanayin na siya bilang isang nangunguna. Sanayin na siya. Kasi iba-iba ang ugali. Ito nga yung magandang pagkakataon eh. Bintahan na nga sa kanya ito kasi di ba si Dudong ay anak ng isang lehitimong kagwang. Kung hindi man niya, may karapatan ka magalit yan eh. May karapatan pagsalitaan yan. May karapatan pagturuan yan. May karapatan kang sabihin na natin, sermonan yan. Pero dapat in a proper place, in a proper forum, in a proper situation. Di ba? Hindi sa lahat ng pagkakataon po pwede. Di ba, Kuya Noy? Pero talagang ganong aspeto na kinakausap ko sila ng bukod. Kailangan yon. Kasi, kailan pa? Di ba? Baka dumating yung pagkakataon, boss, tingin ka sa akin, Papa Dave. Baka dumating yung pagkakataon, saan ka ma? Kaya si Maria, alas pa. Sige, sige na. Ha? Sige na, tuloy mo lang pa. Ibigyan ko lang pera siguro. Maging yung mga lehitimong kagwang, pangungunahan mo yan. Naiintindihan mo yung ibig sabihin? Kasi hindi ako papayag na pagka wala na ako sa mundong ibabaw, kami ni Mama, tapos na rin ang ka-business family. Hindi ako papayag. Babangon ako, boss, Dang? para usigin kayo. Bakit hinayaan yung ganito na ang ka-business family? Hindi ito ang aking ibinilin sa inyo. Sa bawat henerasyon na lilipas, ka-business family is ka-business family at merong isang leader. Natitindig, maninindigan, may sapat na tapang at lakas ng loob, may bayab kung kinakailangan. Ipaglaban mo ang kagwang, ipaglalaban mo. Hindi ka ipagmamalasakit ng kapwa mo kung hindi ka unang magpapakita ng pagmamalasakit. Tandaan niyo yan. Tandaan niyo yan. Prangkahin niyo ako, mamahalin niyo ba ang ka-business, first family, kung hindi niyo nakitaan ng pagmamahal sa inyo? Hindi ba? Yun yun. Malabo yun. Malabo yun.
anong pangahawakan niyo, di ba? Kung hindi niyo nakita mismo, napatunayan ninyo sa inyong mga sarili kung paano ko kayo pinahalagahan, minahal. Di ba? Ikaw, Kuya Pugnoy, ba't ka ba nandito hanggang ngayon? Siyempre, mahal ko po kayo. O yun. Di ba? Kaya bang palitan ng halaga yung pagmamahal mo kay Kuya? Hindi po. Di ba yun yung sinasabi ko? Pero ang tanong, paano kung hindi kasi laos ka na? Mamahalin ka pa ba ng mga kagwang? Magandang tanong yan. Diba? Ibalik natin sa Ang kanila. tanong, kapag meron ka ba at wala ka ng pera, mamahalin ka pa ba ng kagwang? Ay, di pa ba sila sa'yo? Napakagandang tanong yan. Yun yun. Baka mahal ka lang ng kagwang dahil meron ka. Ayan o, tanong sa inyo ni ate. Na O baka medyo... mahal lang si Papa Days dahil meron siya. Eh, paano kung wala na siya? Laos na siya. Ang views niya ay pababa. Eto. Mamahalin pa ba siya ng kagwang? Bago kayo magsalita, ako muna ang sasagot kay mama. Ako ma, paprangkahin kita ma. Okay. Wala man ako o meron para sa akin ang kagwang ko ay mananatiling nandyan. Sana nga. Yun ang gusto kong malaman. Mananatili yan at malakas ang aking loob. Gusto kong malaman yun. Hindi ako nag-aalinlangan Kasi sa sa bagay totoo na yan. ngayon, realidad, sabi mo nga, realidad. Sa totoo ngayon, mabibilang mo lang ang tao mananatili sa'yo kahit wala ka na. Mabibilang mo kung sino yung mananatili. Alam mo kung sino? Ang anak mo nga, minsan wala na rin, di ba? Mananatili lang sa'yo kung ikaw ay meron pa o wala na. Ang asawa mo o ang anak mo. Yan ang totoo. Pero sa kaibigan, mabibilang mo yan sa daliri. Dahil tayo, ang daliri natin ay hindi pare-pareho yan. Yan ang Hindi totoo. pareho ang damdamin mo sa damdamin ng kapwa. Hindi. Yan talaga ang nangyayari. Realidad yan. Yan talaga nangyayari sa mundo ngayon. No? Yan talaga. Kaya nga, iba ang ka-business family. Doon mo masusubukan. Kaya nga, iba ang ka-business family. Kaya nga, kinaiingitan eh. Bakit? Kasi, ano man ang sitwasyon, ano man ang kalagayan, nagtataka sila. Bakit nandyan pa rin sila? Di ba? Sinabi ni Mama na paano kung wala na, hindi na kilala siya business sa Laos ka mundo na, ng laos social ka na. media. Kasi talaga namang walang permanente, di ba? Ang views mo hindi na gano'ng kataas. Oo. As in, naus ka na. Hindi ka na Pero- pinapansin. Ganito kasi yun. Ako sumasampalataya at naniniwala sa pag-ibig. Ang pag-ibig kasi, kahit wala na tong mundong ginagalawan natin, ang pag-ibig nananatili. Di ba? Yun ang aking pinangahawakan sa inyo. Ha? Yun ang aking pinangahawakan sa inyo. Yung pag-ibig. Kahit wala na lahat, kahit itong mundong ginagalawan natin ay wala na, pero yung pag-ibig mananatili. At yun ang aking pag-asa sa inyo, bye. No? Pag-asa na ngayon pa lang ay masasabi kong malaking porsyento nagtagumpay na ako. Normal, tama si Mama sa kanyang obserbasyon. Normal yan, mga ka-business. Realidad yan sa galawan dito sa mundong ibabaw. Doon yung katotohanan, magkakaiba ang henerasyon. Papa Dins at saka nung aking mga kagwangs. Lilipas at lilipas, maaaring wala na kami ni Kuya Buknoy, sino ba mga kasing idara natin? No? Si Damo, si Kiwak, wala na kami, wala na tayo, sila-sila na lang. Ay hindi makakaiwas si Papa Dins na pumubog at saka si Boss Dave pumubog ng panibagong mga totoong kagwang. Kung naalala mo, unang pagkakataon na niyakap ni Dudong ang kanyang ama ay nung birthday ni Kuya Buknoy na nag-celebrate sila rin sa binabahang bahay. Anong ibig ko sabihin? Nagawa ni Dudong yun dahil sa nakikita niya sa first family. Ibig ko sabihin aminado naman yung mag-asawa si Ate Mingay at saka si Kuya Buknoy na talaga nagkulang sila sa bagay na yon ng pagtuturo sa kanilang mga anak. Maaring meron silang ibang mga pamamaraan. Kaya lang, nung nakita nila na walang naging resulta maganda, ay humangga na lang sa Ginoon. Iba kasi si Papa ka business. Marami akong atake
na ginagawa o pamamaraan na kung halimbawa hindi umubra yung ganoon, hindi ako nagkakasya. Nag-iisip pa ako ng ibang paraan na mag-fit o yung magtatagumpay ako, maintindihan niya. At ito, bawat isa sa kanila, pinagtiyagaan ko yan. Pinagtiyagaan ko yan. Kasi iba-iba ugali niyan ng aking mga kagwang. Iba-iba mentalidad niyan. Pero, nabubuklod ngayon. Diba? At ako, kumpiyansa ako, mga kapapi, mga ka-business. Dumating man sa pagkakataon na halimbawa lang, kasi siyempre, hindi natin alam ang bukas. Wala na kami ni Mama. Yung mga yan, mananatiling kagwang yan. At hindi ninyo kayang tibagin ang pag-ibig nila sa business family. Kung paano pinagkukulan nila kami ng pagpapahalaga at pagmamahal, ay gayon din ang gagawin nila na respeto at pagmamahal sa susunod na mangunguna sa kanila. At wala akong ibang nakikita kundi si Papa Dins. Diba? Tanong ko sa inyo, pagka kami ba, kaya nang sinasabi ni Mama, hindi na kilala, wala nang income. Siyempre, hindi naman din kami bubutang na aasa lang sa YouTube. Diba? Meron na rin kami mga panukala, meron na rin kami mga plano na magiging pamamaraan namin para manatiling may pumapasok na income, no? Pwede kami magnegosyo. Meron naman kami nga na itatabing pampuhunan. Nakapagpundar naman na kami. Diba? Halimbawa, dumating sa ganung punto. O hindi kayo sabihin na natin, wala na kami, patay na kami. Nakabaon na kami sa ilalim ng lupa. Tanong, kagwang, ilang kayo rito na legit na kagwang? 4. Tanong, tapos na ba ang ka-business family sa inyo? Hindi. Nakatatak na po siya sa amin. Habang buhay. At maging yung susunod na henerasyon. Tuturuan ninyo. Yung mga anak nyo, i-ano nyo, kayo bilang magulang, kayo kasi ang hubog at mag-i-insist sa kanila kung ano yung pamilya natin lahat. Kayo ang magtuturo. Kasi nasa pagtuturo nyo rin yun eh. Sa paghuhubog nyo sa kanila kung paano nila isasagawa yung ganitong sa atin. Yung ginagawa natin pagtitinginan. Siyempre, tuturo nyo rin yun sa mga anak nyo. Kasi habang marinig pa sila, ipapamukha nyo na sa kanila, eto yun eh. Eto yung ganito, ganyan, ganon. Diba? Na dapat ganito ka, dapat kasi ganito gawin mo na para maging ganon ka din. Ganito dapat, ganito gagawin mo. Hindi mo dapat gawin yun na. Ganon. Kasi kung hahayaan lang natin yung mga anak natin, ay bahala sa buhay niya. Nakikita naman niya. Wala. Ang totoo po, mga ka-business, ako hindi pa ako tapos sa pagtitraining ko sa aking mga kagwang. Napakarami pang aspeto. Kasi yung dapat ituro mo sa kanila, turuan mo ang anak mo ganito. Sabihin mo ang anak mo ganito. Ituro mo sa anak mo na dapat ganyan. Hindi dapat niya gawin yung ganun. Yun, hindi mo pa yun na sa mga senior. Kumbaga, tawag na ito, process by process, no? Hindi naman yan minamadali. Hindi naman yan agad-agad. Pero makakaasa kayo na lahat ng yan ay mahagi, no? Bahagi ng pagtitraining o pagtuturo. At yun nga, mabalikan ko lang sinabi ni Mama ka-business kanina, kung sa sarili ng pamilya kasi ganito yun. Yun na nga eh. Kaya ako nga nilikha, binuo itong ka-business family. Kasi nga, kahit kayo, sa inyong mga pamilya, maging kayo po, mga mahal namin viewers, meron at meron talaga na kahit kadugo mo na ay walang pakialam sa'yo. Correct. Diba? Meron at meron talaga nun. Na tila baga parang ayaw nila na ikaw ay masaya at umangat sa buhay. Meron at meron talagang ganun. Kadugo mo yun ha.
Meron talagang, kaya kung nga, Tapos natutuwa pa sila kapag ikaw ay bumagsak. oo, Kadugo mo din yun. oo, Diba? Mga kadugo din natin yun. Hindi sila masaya na ikaw ay mangat. Mas maganda pang makita nila na ikaw ay lugmo. Kasi nga, hindi nga pare-parehas ang ating daliri. Yun lang ako, lagi akong ganyan eh. Ano ko. Kaya ko nga binuo ang ka-business family. Na ano yon? Hindi ganon sa karaniwan. Diba? Hindi ganon. Iba tayo. Ka-business family yan eh. Huwag kang magkakamali. Kasi maninindigan yan sa isa't isa. Magiging masaya yan kapag ka nakita nila ang kamembro nila sa ka-business family ay umaangat. Magiging masaya sila. Hindi yung naghihilahan pababa. Na nagkakaroon ng pagpuri, pagkakaharap ka, pagka nakatalikod, ay iba na pala sinasabi. No? Yun kasi ang totoo. Yun ang realidad. Kaya nga, a business family, namumukod tangi yan. Ewan ko lang kung meron kayong alam na kasaysayan na katulad ng ganito. Naka-business, ang kasaysayan ng ka-business family na mula sa hindi magkakakilala, mula sa iba't ibang mga buhay-buhay, ay nabuklod. Di ba? Dahil sa isang layunin. Yung kasabikan natin sa pagmamahal na hindi na ibigay ng ating pamilya dito sa ka-business family, busog na busog tayo. Di ba? Pagmamahal, pag-asikaso, pagpapahalaga, pag-appreciate, kahit sa mga mumunting mga achievement. Dito yun. So ngayon, na kay Papa Dins yun, kung i-accept niya yung aking challenge, kasi maraming beses ako nabigo. Kay Bay Papaya lang eh. Kung alam nyo lang ang kwento namin ni Bay Papaya, noong mga panahon na naglalasing yan. Diba? Sino ba sa inyo na dumating dito na maganda ka agad, perfecto ka agad kayo? Si Boogie, mainitin ang ulo niyan. Hindi yan nabibiro kahit ng kapatid niya, ni Papa Bear, nila Botchok, ng pamangkin niya, hindi yan nabibiro, mga ka-business. Inuupakan niya. Kahit maliit yan si Boogie, nang uupak kaya yan. Oh, Boogie, mali ba ako? Diba? Hindi yan napabibiro, yung biro na alanganin, na yung kagaya ng biruan ninyo ngayon sa Kagwang, na kaya niya nang i-handle. Suntukan talaga yan. At si Per, bagaman mas malaki sa kanya, kuya kasi siya. May kalalagyan sa kanya yun. At saksing buhay ako kung ano sila noon. Kaya si Bruno, ganyan pa mag-isip niya noon. Di ba? At marami pa rin akong assignment. Dapat baguhin, ayusin, tulungan si Bruno. Sa tulog-tulog tayo. Di ba? Kuya Buknoy, sa mga anak mo, wala pa rin. Wala pa tayo. Sa ganung estado, marami pa. No? Sa inyo mag-asawa, sa trato. Bay Papaya, di ba? Sa anak mo rin. Di ba? Anong masasabi? Yung naririnig nyo sa akin na ang tatay, ang superhero ng kanyang pamilya, mga anak at asawa, ewan ko kung narinig nyo na sa iba yun. May nagturo na ba sa inyo na gano'n? May nagpamulat na ba ng inyong kaisipan ng ganoon? Na yung pala, no? Tayo palang mga tatay ay superhero nga pala ng ating mga anak. At ng ating asawa. Kanya-kanyang asawa. Bakit? Pagka nagipit yan sa lugar na masadlak sa alanganing sitwasyon yan, sisigaw yan eh. Pa! Pa! Tulungan mo ako, pa! Tapos ikaw, sasaktan mo anak mo. Pagbubuhatan mo ng kamay ang iyong asawa. Diba? Asam ka na. Asa na yung pagiging superhero? Yun yung mga pamamaraan ko na pagmumulat ng inyong mga kaisipan. Diba? Pag kami nang api sa mga anak nyo, sinisisigaw niyan, pa! Imaginin mo yung boses.
Ano yung tanong mo, ma? Ang tanong ko pa, anong masasabi mo sa pag-alis ni Kenneth, pag-alis ni Tangkad? Nasabi nila hanggang dulo. Bakit iniwan ang Papa Dins? Nire-respeto ko sila. Diba? Kasi tao lang din sila eh. Tao lang din po sila at nirespeto at naunawa ko. At mali na sila ay ating usigin sa ganong kanilang mga pananalita. Bakit? Tao lang sila. Hindi pa nila kasi napagtanto. Ngayong napagtanto na nila na mayroon pala silang mas first priority o mas gusto na mangyari sa kanilang buhay, respeto natin. Diba? Ganon din sa aking mga kagwang, walang nakatali sa akin. Lahat ng gustong katulad nila Cyclops, nila Tangkad, nila Medyo ay malaya. Diba? Yan ang ating usapan. Malaya kayo. At igagalang namin kayo. Huwag lang mangyari doon sa mga nauna pa na nagkaroon tayo ng magandang samahan nung nakapag-desisyon na mayroong mas priority o mas gustong gawin pa sa buhay ay nagsasalita ng hindi maganda sa amin. Isaalang-alang ninyo yung magandang pinagsamahan. Kasi nagkakaproblema tayo dyan. Nagkakaproblema tayo dyan. At tsak naman na hindi sa amin magmumula. No? Yung mga pananalita na hindi mabuti patungkol sa inyo. Hindi yan, hindi magmumula yan sa business family. Igagalang namin kayo, respeto namin kayo, pero huwag nyo rin naman kami kalimutan ng respeto. Igalang. Yun ang sa akin dyan. Kahit ngayon ng mga kagwang, uulitin ko po, mayroon silang karapatan. By papaya, magpaalam, kuya, gusto ko nang bumukod. At masaya na po ako at natulungan nyo na ako. Salamat na marami. Gusto ko na masubukan ang aking sarili. Bubukod na po, alisin ko na po yung kagwang sa aking pangalan. O babaguhin ko na po yung aking YouTube channel. Hindi na related sa business family o sa business official. Okay ba? Igagalang kita. Respeto kita. Gawin mo kung ano gusto mo. Ang mahalaga, Paalam. magpaalam ka, maayos ang exit mo, at higit sa lahat, balik-balik na rin man ang mundo. Malaki ang nai-contribute ko kung ano ka ngayon at sa darating. Di ba? Sa ikabubuti mo. Ganun ako. Tanong, Pops, accept mo ba yung challenge? O ikaw, take your time. Siguro, para sa akin, hanggang dito muna yung vlog na ito. Tapos saka mo na lang. Kasi baka ikay mabigla, baka ikay matangay sa usapan. Kasi mahalaga yan na. Yan ay responsibilidad. Na bagaman, hindi naman talaga sa'yo, pero inaari mo sa'yo. Bakit? Alang-alang sa pag-ibig. Sa pagmamahal mo sa ka-business family. Gaano ba kamahal ang ka-business family na sinimulan ni Papa ka-business? Na binuo ni Papa ka-business. Ito ba'y kapag wala na ako, ay wala na rin. Iba na ang magiging giya at takbo ng inyong mga Yes, pakikitungo sa isa't isa. Kung hindi ka sang-ayon dyan, ay walang masama. Igagalang din kita at respeto. Basta ako, ayoko na kahit wala na ako rito sa mundong ibabaw, ang ka-business family, sabi ko nga, mula sa pinakamay edad hanggang sa pinakaliit-liitang miyembro ng ka-business family, huwag niyong kakantiin. Kasi hindi kami papayag. No? Hindi kami mangunguna. Pinagbabawal ko yan, di ba? Mga agrabyado, mga api ng kapwa. Pero huwag kayong magpapaapi. Di ba? Huwag kayong mga agrabyado, huwag kayong magpa-agrabyado. Huwag kayong mag-api, pero huwag kayong magpapaapi. At walang magugutom
na miyembro ng ka-business family. Walang magpapalimos ng tinapay niya. At gusto ko lahat umunlad, umasenso. Kung hanggang saan ang kaya niya. Boss. Hindi, sa akin naman po, ito, sabi mo nga pag-ibig, di ba? Pag-ibig yung nananatili sa atin dito. Gaya niya, kay Kenneth, siyempre ako, minahal ko rin si Kenneth. Lalo na yung mga nauna rin sa kanila. Tangkad, si Cyclops. Kung ano yung ginagawa mo po sa mga kagwa, yun din naman ang ginagawa ko sa kanila. Nakusap ko sila ng bukod. On and off. Diba? On and off cam, yun din naman. Siyempre, naunawaan ko naman bakit sila wala na rin sa atin, sa akin. Kasi meron silang gusto sa buhay. At bunga din po nung pag-ibig ko na yon sa kanila, hinayaan ko po sila na gawin kung ano man yung naisip nila na pangarap nila sa buhay. Kaya kay Tangkad, sabi si Tangkad sa akin, sila magtrabaho. Si Cyclops, ganun din. Ito naman si Kenneth, ganun din po. Sabi niya nga, ay gusto na rin niyang magtrabaho na sa corporate world. Sa akin, ayoko naman po ipilit yung sarili ko. Kasi, parang ano eh. Pagka, halimbawa, kailangan kasi mahal mo siya, mahal ka rin niya. Parang reciprocation, give and take. Ako naman, para sa akin po binigay ko naman din best ko doon sa kanila. Siguro, hindi ko po alam kung saan ako nagkulang, kung meron man. Siguro sa susunod na pagkakataon na sabi mo nga, yung challenge mo sa akin, mas gagalingan ko pa po. Para, ayun, manatiling intact yung bawat isa. Meron man akong pagkukulang dun sa mga una. Tangkad, kay Cyclops tsaka kay Medyo, siguro masaayusin ko pa po sa susunod. Mahirap din kasi ganito yan eh. Mahirap din kasi ikaw lang ang nagmamahal. Ang hirap. Mararamdaman mo naman yun kung mahal mo sila, ang tanong, nasusuklihan ba nila yung pagmamahal na pinakikita mo? Wait lang ma. Pasintabi siya. Tama naman yan. Tama yung inyong mga Kadali lang kasi tama. Hindi ako lang yung motor. Parang kanina pa umaandar eh. Sige pa. Tuloy niyo po. Yung binabanggit ni Mama, tama din yun. Kanya lang, sabi ko nga, sa panahon natin ngayon, kahit sa panliligaw, minsan, ginagawa mo talaga yung best mo. Diba? Para mahalin. Sis, kung pakitawag mo, sa amin mo rito. Kung wala namang ginagawa. Para mahalin ka. Yung iyong nililigawan o nagugustuhan. Kaya lang, tama yung sinabi ni Papa Dins na ginawa niya ang lahat. Kaya lang, may gusto nga kasi silang iba. So kaya nga tayo rumirespeto eh. Hindi natin ipinipilit ang ating sarili. Ganon din naman ako sa mga kagwang. Diba? Kailanman hindi ko pinipilit ang aking sarili sa kanila. No? At gayon din naman sila sa akin. Kung sino yung mananatili sa iyo, edi yun ang iyo. Yun. Diba? Kasi isa lang ibig sabihin nun. Isa lang ibig sabihin nun, hindi yun kabilang. Diba? Nangingialam kasi ang langit eh. Oo. Hindi ibig sabihin na mali sila Tangkad Oo. o mali si Medyo. Hindi ganun po. Kasi alam ng Diyos yung aking layunin sa simula't-simula pa eh. Kung hindi yun naangkop sa kanila, hindi ibig sabihin mali sila. Yes. Gagalang natin Hindi rin sila. ibig sabihin na mali ka, anak ha. Oo. Wala kang Wala pagkakamali. kang pagkakamali doon na. Wala ka rin pagkukulang. Kasi choice nila yun na. Yes. Lahat tayo ay may Oo. choice. Kaya doon sa ginawa mo kay Tangkad, kay Cyclops, or kay Kenneth, kung may napakita mong pagmamahal sa kanila, at ang choice nila ito, choice nila yun na, wala kang pagkukulang. Wala.
Huwag mong sisihin ang Huwag sarili mong mo. sisihin sarili mo. Ngayon, sabi ko nga sa iyo, kung sino yung natira, choice nila yung matira sila dito. Yes, oo. Kumbaga, Ibinibigay ng Ama kung sino yung mananatili sa atin. yes, oo. Na karapat-dapat nating Ibig mahalin at mahalin dito. Ibig sabihin, sila yung mga tao na swak o angkop sa layunin ni Papa Ka-Business, Layunin mo. sa gusto ni Papa Ka-Business. Sila yung angkop. Hindi ibig sabihin, mali sila medyo. No. Kasi meron din plano ang Panginoon Diyos sa kanila na mabuti. Di ba? May plano rin sa kanila ang Panginoon Diyos na mabuti. Sa ikabubuti rin nila. Ito yung sa akin. Ito yung intindihin natin. Di ba? Choice nila yun na. Choice nila yun. At choice din ng... Kaya sabi ko nga sabi ko sa life pinapanalangin, bigay sa atin yung talagang atin. Na alam ng Diyos na ito yung makakabuti sa atin. Kung ano yung makakabuti, yun, doon tayo. Yun na ka. Basta gawin mo lang bilang nangunguna yung bahagi mo. Oo. Huwag kang magpapaya sa bawat sandali, di ba? No, kagwang, si Kuya, pagka bumabiyahe, talaga naman, pagka may nakitang dapat iparating talaga sa kagwang yan. Yan ang din ng akin choice ang bawat isa, free yan. Free tayo mamili. At kung ano yung nasa atin, yun doon tayo kung sino yung nanatili, dito tayo, di ba? Ito, doon ko. Kaya nga po nire-respeto ko rin po sila. Tama, Choice correct po yun nila yun. Choice nila yun. Sa akin po, dito ko. Sa pamilya ko. Saka lahat naman ng mga kagwang. Ngayon, sila, yung... Masaya po ako sa choice nila. Mm. At saka wala naman silang kasalanan. Yun naman yung sa akin. Inaano ko lang din po, nag-vlog na rin ako para alam din ng mga Paalam. viewer. Alam din kasi may mga naghahanap. At wala rin ako nakasama ng loob sa kanila. Sila rin naman sa akin. Kasi nagkakalaro naman kami sa labas, sa basketball. Yun lang. Yun lang. Kung ibig sabihin ni Papa Dins pa, papaalam niyo sa ating mga viewer, kasi syempre hinahanap mo, di ba? So, karapatan nilang Papa Dins at na ating mga viewers malaman bakit wala si ganito, wala si ganyan. Ngayon, kasi ngayon choice yung nga sinasabi mo, kung sino yung umalis, hindi naman natin siya pwede pigilan, di ba? Tama. Choice mo yun. Kailangan Kasi natin ipaalam. unfair yun. Oo. Unfair yun. Kung pipigilan mo, may gusto sila. Ba, nagtapat. Diba? Kaya bugnoy. Kaya, gusto sana subukan ito na ng gagawin niya. At wala Talagang ganito ko Gagalang ko yun. Sundin ko si Kuya Bugnoy. Pero sa ngayon, sa sitwasyon ng ka-business family, masasabi ko na yung mga kagwang na yan ay hindi nyo matitinag yan. Hindi nyo mababakbak yan kay Kuya Ka-Business nila. Bahala kayo kung anong paraan ang gusto nyo gawin. I-try nyo. Feel free to try. Hindi naman po sa parang, alam mo yun, ipinapain. Hindi naman. Kumbaga, who knows, hindi natin alam. May gusto mag-try. Na wala tayong alam, di ba? Di ba? Hindi natin naman hawak ang isipan ng mga kapwa natin. Ako lang masasabi ko sa iyo, prepare yan mga yan at matalas na rin ng pakiramdam. Di ba naman ang isto? Yes po. Sa sabihin ni Papa Dins, kay Dudong at saka Kenneth. Yung kay Kenneth, nai-announce naman po yun nasa nakaraan. Ngayon pa lang po. Ngayon pala kay Kenneth, okay. So yung si Kenneth po, ang buhay Papa Dins, paliwanag ko siguro bago tayo magtapos at medyo mahaba na rin. Opo, si Kenneth po ay magtatrabaho daw po siya. Ito yung chat na sa akin. Dapat nga po, pupuntahan ko rin. Siguro Parang hindi ko mamaya. nakausap si Kenneth. Sabi ko Kita kami kagabi sa church. Kaya ako hindi ko siya nakausap. At nagbe-bless pa rin sa akin, nag-aano pa rin At sa saka akin. hindi ko talaga Kinakamayan pa alam. rin ako. Promise, Ned, hindi ko alam na ikaw pala ay umalis na. Ganon din si Tangkad. Pag tangkad, hindi ko rin nga rin alam Oo, na, Umalis na pala talaga Wala silang personal sa akin, yung paalam. Paalam sa'yo. Wala. Baka pinabaya kay Papa Dins. Pinabaya kay Papa. Pati yung kay Kenneth, akala ko nga, hinanap ko pa nga siya nung huli niyang, di ba nag-shoot tayo doon? Opo.
Sabi ko, patulan si Kenneth. Kasi alam ko, nakita ko siya naghugas ng sasakyan eh. Ayun, kaya na no, bigla siyang, asa si Kenneth? Parang hindi kasama ni Papa Dins. Then nag-bike kayo, di ba, no? So, hindi ko alam na wala na pala si Kenneth. At paalala lang, bago yung kay Papa Dins, paalala lang po mga kapis, natural, syempre sa isang grupo o isang samahan, ay mayroong rules and regulation talaga yan. Hindi po pwedeng wala. Kasi pagka wala yun, kanya-kanya yan. Sabog yan. Pagka walang giya, walang timon. Walang sinusundan. Meron talagang rules. Meron talagang rules and regulation. O sinasabi nga natin na pinakagabay o timon para manatiling payapa at maayos ang samahan ng bawat isa. Kahit naman sa ibang, kahit corporate yan. Yes, Meron of pa course. rin. Opo, meron yan. Lahat naman meron. Meron yan. At Sige. yun nga po, ang sabi ni Kenneth ay gusto ko na rin mag-working boss. Yun ang sabi niya. At sabi ko, kung nakapagpaalam ka na kay Papa, hindi pa. Hindi pa pwede magpaalam kang personal. Ewan ko lang, hindi pa po Sa nakapagpaalam. akin hindi. Wala pa. So hindi. Okay lang. Siguro baka busy pa siya. Okay naman yung net up. Gusto mong makapagpaalam, okay lang din. Wala ka pang type, okay lang din. Sa akin naman po At saka alam ko na. Oo. De, tsaka sa akin gusto ko magtagumpay rin sila. Wala akong ibang hangad na gusto ko magtagumpay sila. Ano man yung pangarap nila sa buhay. Sabi ko nga, suportahan ko sila. Yeah. Tsaka kung gusto nila bumalik, welcome kayo sa Bukas po yung aming bahay. pintuan. No. Bukas. Si Dudong naman din po ay chat din kanina. Ang chat mo dudong, chat ka pa, lapit-lapit na lang ba? Nagsabi lang po ako. Ano chat mo na? Kaya mag-aaral. Mag-aaral. Okay. Pero hindi po ako gusto. Hindi ko magsabi. Hindi kasi hindi naman siya, hindi pumapasok. Ewan ko lang. Tsaka hindi ka makakaalis sa ka-business family hanggang nasa si Kenneth Lloyd. Ano ka lang kagwang eh. Nainggan nyo sa ano niya eh, yung term nito? Yung nag-ceiling ba yan? Hindi. Inagasiwas siya ng ano. Ano siya mga... Sabi ko, di ba, na siya magsasabi kay... Sige, siya na. Siya magsabi. Ikaw magsabi kay Pops, hindi ako. Hindi ka nakikialam. Teka nga, magkakapagtip na ako ng kape, saglit lang. Ha? Pang entrance exam. Ano? Nagtabi po ako. Nag-ipon ka? Very good yun. Nag-ipon daw po siya ng pang-entrance exam. Very good yun. So, kaya ka mag-start. Paubos po yung Mag-aaral ka ng anong pag-aaralan ng anak ko? BSB major in marketing. Graduate ka na ba ng high school? Senior. Ng senior high, graduate ka na? Anong diploma? Saan yung diploma? Nasa bahay? Wow. Oh, very good yun. Para sa akin, the best yun. Po, yun nga. The best yun. Kasi, bata pa naman ito. Ilan taon ka na na? 23 po. Ha? 23 po. O, 23. Dapat lang mag-college ka. Si Boss Dave nga ako nagtsatsaga. Di ba nagpapatuloy talaga kahit gaanong sakripisyo. Na-inspire. Kay Boss Dave. Oo. Kasi ang edad ni Boss Dave ay 23 rin. Kasi idaran kayo. Nung hindi, nawala na ako ng pag-asa. Gusto kong naitaas si Boss Dave. Si CF siya. Oo. Di ba? Diba? Ginawa mong tungtong si Dave. Pero dahil yan, so hindi ka na muna makakasama sa vlog. Pero kasi po yung pagkawala ko sa Welcome ka na. Siyempre, may book no. Tsaka yun din sila, mga hindi anak ng kagwang, welcome din. Basta spread your wings, fly high. Yeah. Butterfly. Dream high, fly high, spread your wings. At sabi nga ni Papa, masaya kami na meron kaming bahagi sa buhay ninyo. Sa chapter ng bawat pahina ng buhay ninyo. Masaya kami doon. Wow. Diba? Kasi, ayun lang, kasi, siyempre, sabi nga nila, bago mo isara yung libro mo gandahan mo na. Kasi ikaw ang magsusulat ng istorya mo sa libro mo, abagandahan mo na kwento ng istorya mo. Dahil baka pagdating ng araw,
eh isang kwento na lang tayo. Yeah. Kwento na lang tayo. Gandahan mo na para pagka naikwento naman tayo, eh, masarap pakinggan. O ika nga eh, masarap bulay-bulayin yung istorya ng isang dudong. Dodong Charing. Dudong Charing. Alright. So yun lang naman po mga ka-business, mga kapapi yung vlog na ito. Na marami rin po kayo matututunan. Basta sa amin ni Papa, suporta kami sa lahat ng mga pangarap ng mga kanto. Mahal namin sila. Okay. May bago tayong kagwang. Ay, sino yan? Kala ko tayo nung tayo dagdag. Si ano, si Dick. Kala na ako eh. Oh, Dick! baliklog na. That's good eh. Sorry, pasensya na umpisa na kami. Matatapos na pala. Matatapos na. Anyway, alam mo naman na yun. Ngayon ganito, ako, sa aking karanasan, maraming tagpo ng aking mga kagwang pinanghinaan ng loob. Yung mga baklas. At dahil nga, iba ito sa sitwasyon ni Papa din sa kanyang naging mga junior kagwang. Iba ito kasi iba ang sitwasyon nila sa sitwasyon ng aking mga kagwang. Ang aking mga kagwangs po kasi ay nakita ko na unang-una, gusto naman nilang magpatuloy sa pag-aaral ay tila baga isang pangarap na lang. Bakit? Sa kalagayan at sa edad. No? Pero walang imposible kung talagang gustuin. Kaya lang, practically speaking, merong ibang way. Ano ba dahilan? Bakit magsisikap sila sa pag-aaral? Di ba para umunlad ang buhay at para magkaroon ng maayos na pamumuhay? Di ba? Yun ang pinakalundo eh. Hindi ka naman mag-aaral para maghirap ang buhay mo. Di ba? Ngayon, napagtanto ko roon, kung mag-aaral sila, bukod siyempre sa karangalan na ikay mayroong pinangahawakan, kasi iba pa rin yun. Diploma. No? O, diploma, kagaya ni Papa Liz, diplomadong tao yan. Ay, bukod doon, andun yung katotohanan, ay para sa maayos at ika nga, hindi naman mahirap na pamumuhay. Ang danasin ng iyong magiging pamilya, diba? Sa akin, napagtanto ko, kung gugugol pa sila ng ganong kahabang panahon, ay bakit hindi na lang ganito? Ipaunawa, ipaintindi ko sa bawat isa sa kanila kung ano yung nangyari sa akin. Yun ang aking sinikap na talagang ipinaunawa, tinanim ko talaga sa puso at sa utak nila, pero hindi madali, boss. Hindi madali. Merong pipiglas dyan. Merong pipiglas. Kaya lang, tinuring ko kasi talaga silang anak. Na parang kayo. Nasukdulang, alam ko, na may mga pagkakataon din sa buhay mo, Papa Dins, na ikaw ay medyo nalihis ng landas, pero hindi ka binigay ni Papa sa pagkakataon na yun. Pinilabang kita, tol. Diba? Sabi ko nga, di baling magalit ka sa akin sa pagkakataon na ito. Kung darating naman ng araw, pasasalamatan mo si Papa. Nagpasalamat ka na ba sa akin sa bagay na yun, ha? Opo, tagal na po. Nagawa niyang magpasalamat, napatunayan ko sa aking sarili, bakit hindi ko i-apply sa aking mga kapwa. Kasi, yayamang totoo namang mahal ko sila bilang mga anak eh. Di ba? Anong ibig ko sabihin? Pagka alam mong mali ang kanilang nagiging giya, suktulang magsuntukan kayong dalawa, magsuntukan kayo. Basta kay may ipaunawa mo. Yung dapat niya maunawaan. At bandang dulo, pasasalamatan ka niya. Yun yung totoo. Yun yung totoong pagmamahal. Hindi Ganun yung ako sa inyo. shaw-shaw. Ilang beses kayo gustong kumawala sa akin, pero basta na lang ba, o sige. Di ba? Oo, kaya ko naman tanggapin eh. Kaya ko nga mag-create ng ilang pangkagwang. Totoo yun. Pero tika muna, gawin ko muna yung bahagi ko. Gawin ko muna to the limit, di ba? Hanggang saan ba yung limitasyon ko? Ang problema si Kuya, walang limitasyon. Bihira mo, makita kay Kuya yan na may limitasyon. Kahit nga sa pagpapasensya, pangunawa. Bibihira yan.
nagkaroon ng limitasyon na para bagang period. Tapos na. Tsaka ang ano rin kasi pa, meron din kasi tao na pagka yung ano mo na sila, meron ayaw eh. Boy, papaya, boy! Magkwento ka rito. May ayaw talaga, di ba? Meron talagang ano, yung pumipiglas na, bakit? Ano mo ba ako? Bakit? Kailangan ko, Yes. di ba? Oo, ganun. Meron ayaw tanggapin ng ganun eh. Hindi. Huwag mo saklawan yung gusto ko. Yes. Eso, diyan ka. Kaya nga, sabi ko kanina, hindi ako mamahalin ng mga ito. Kung hindi nila unang nakita yung pagmamahal ko sa kanila at totoong pagmamalasakit. Huyo ako sa mga yan. Sa kanila mga naging buhay-buhay. Naku po, Panginoon, patatawarin. Sino si Emerson Dino dyan? Sino si ka-businessman? Baka pa ako ng mga yan. In your face. Pero bakit ngayon? Ganyan sila sa akin. Uy, akin. Shift ka nga, doon Okay na ako, boss. Salamat po. Nagwang, I love you. I love you, Papa Dins. Love you po. Sana mga kagwang, ito lang hilig ko. Sana mga kagwang, kung gaano kayo pinakataan ni Papa ng pagmamahal, sana, ito nagpipili na po ako ha, sana ganun din ang pakita niyo sa akin. Sa aking anak na panganay, kung ano yung pagmamahal na ginawa sa inyo ni Papa, ganun din sana ang pagmamahal, ibigay niyo din sa aking anak. Yun lang yun. Alright. Sa'yo na mga ka-business, God bless po. Bigay ng bigay. Ating lahat po. Alright. Doon pag pwede mo pag-aaral mo na, supportahan ka namin. Kasi pa-vlog-vlog ka namin doon pag punta sa school mo. Yakin ka namin doon. Ating ka namin, mga may babae ka. God bless po. Love you all. mo nga sa akin, Brad. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, Mrs. Ka-business, Papa Dio, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami niyong natagpuan, Papa din Stevie naman, scholarship ay nasimulan sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa din Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang
kayo